Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang altcoin na matunog sa mga Pinoy, at ito po ay walang iba kundi si Pi Network. Kung isa ka po sa mga sumusubaybay sa galaw ni Pi, baka napansin mo na kahit sumasabog itong si Bitcoin at nagsiset po siya ng kanyang bagong all-time high, si Pi naman ay tila natetenga sa ibaba ng presyong $1 at hirap po siyang makabalik sa presyo na inaasam-asam ng maraming holders. Kaya bakit nga ba ganito ang nangyayari? Yan, check po natin kay CoinGecko yung latest na updated na presyo nito. Ayan, kung saan ay naglalaro po ang kanyang presyo sa 0.779. Bagsak po siya ng 2.9% nitong nakalipas na 24 oras. Yan. Pero yung kanyang performance sa 7 days, yan, ay umangat naman po siya ng 10.5%. Yan, last 30 days ay umangat na rin ng 19.5%. Kaya okay naman. Ngayon is yan, balikan po natin ang ating balita dito. Yan, ngayon ay ipapaliwanag po natin dito kung bakit lumalayo itong si Pi Network sa galaw ni Bitcoin. At maliban po dyan ay alamin din natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ipinapakita ng mga technical indicators katulad po ng ADX at saka parabolic SAR. At syempre malalaman din natin ang mga posibleng mangyari sa presyo ni Pi sa mga susunod na linggo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, source po ulit ng ating balita ay ang BN Crypto. At ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit nga ba lumalayo ang galaw ni Pi Network kay Bitcoin. Noong mga nakaraang buwan, halos lahat po ng altcoins ay sumusunod sa direksyon ni Bitcoin. Kapag umaakyat si Bitcoin, umaakyat din po sila. Pero ngayon, iba na po ang ikot ni Pi Network. Base po sa pinakabagong datos, ang correlation nitong si Pi kay Bitcoin ay bumaba na lamang po sa 0.25. Ayan. At yan, tuloy-tuloy pa raw ang pagbaba nito. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang correlation ay sukatan po ito or metric kung gaano po kalapit or kahawig ang galaw ng presyo ng dalawang assets. Kapag mataas po ang correlation, ibig sabihin ay sabay silang umaakyat or bumabagsak. Pero kapag mababa po ang correlation, ibig sabihin ay magkahiwalay na sila ng direksyon. Kaya ang pagbaba po ng correlation na ito ay malinaw na senyales na hindi na umaasa si Pi sa lakas ni Bitcoin. Ang problema, habang lumilipad si Bitcoin, si Pi ay nahihirapang bumangon mula sa pagkakadapa sa ilalim ng presyong $1. Ngayon is ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators tungkol sa trend ni Pi. Yan, kung gusto po nating makita kung malakas ba ang takbo pataas o pababa ng isang coin, ay yan, ginagamit natin ang mga tinatawag na technical indicators. Dalawa po sa pinakakapansin-pansin ngayon na mga indicators para kay Pi ay ang tinatawag po na ADX at ang parabolic SAR. Ayan, meron po tayong chart dito ng Pi USDT trading pair sa daily chart time frame. Mula po ito sa datos ni BitChit. At sa chart na ito ay nakikita po natin ang dalawang indicator kung saan ay ang ADX at ang parabolic SAR. Yung parabolic SAR ay yan po yung mga tuldok-tuldok dito sa mismong chart na kinalalagyan ng mga candlesticks. Samantala yung nasa ibabang bahagi nito, ayan po yung kulay red na linya, ayan naman po yung ADX. Kaya yan, umpisahan po natin sa kung ano naman ang sinasabi ng ating average directional index or ADX. Yan, kung makikita natin dito is ang kanyang value ay nasa 32. Kapag ang ADX ay higit po sa value na 25, ibig sabihin ay malakas po ang trend. At sa kasalukuyan, ang trend na ito ay pababa. Ibig sabihin, mas tumitibay po ang bearish sentiment o ang pananaw na bababa pa ang presyo ni Pi. Yan, dito naman tayo sa parabolic SAR, yung mga nakikita natin na tuldok-tuldok dyan sa ibabaw at saka ilalim ng mga candlesticks.
Kapag ang mga dots ay nasa ibabaw ng candlesticks, ito ay classic signal na patuloy po ang pagbaba ng presyo. At ito nga ang kasalukuyang sitwasyon na nakikita natin dito sa chart ni Pi Network. Kaya sa madaling salita ay parehong nagsasabing ang dalawang indicators ay may pababang direksyon itong si Pi. Ngayon is ano naman po ang mga mahalagang presyo na kailangan nating bantayan. Sa ngayon si Pi po ay naglalaro sa presyong ayan po ulit, check natin kay CoinGecko 0.779 ayan, or 0.77. Kaya ayan ang kanyang ayan, para makabalik po siya sa presyong $1 ay kailangan niya ng halos 28% na pag-angat. Pero sa kasalukuyang kondisyon po ng market, mukhang mahirap po itong maabot sa short term. Ang support level na kailangan po nating bantayan ay nasa 0.71. Kapag nabasag ito, posibleng bumagsak pa itong si Pi hanggang sa presyong 0.61. At kung mangyari ito, mas titibay po ang bearish outlook kay Pi at posibleng mawalan palalo ng kumpiyansa ang mga investors. Pero may pag-asa pa rin. Kapag gumanda po ang overall crypto market, may posibilidad na mabasag ni Pi ang mga resistance levels na nakapwesto sa mga presyong 0.78 at saka 0.87. Kapag nangyari ito, maaaring magsimula po ulit ang rally ni Pi pabalik sa presyong $1. Ayan, dito naman po tayo sa decoupling. Kung ano nga ba ang ibig sabihin ng decoupling na yan. Ayan. Ang decoupling ni Pi kay Bitcoin ay masasabi nating double-edged sword. Positibo ito kung maganda ang performance ni Pi kahit hindi niya ginagaya si Bitcoin. Pero sa kasalukuyan, hindi ito ang nangyayari. Habang umaakyat po ang buong market, si Pi ay nahuhuli at hindi po siya nakikinabang sa momentum ni Bitcoin. Ito rin ay indikasyon na nawawala ang traction ni Pi sa market. Mas kaunti po ang bumibili, mas kaunti po ang volume at ng trading at mas marami po ang mga nagbebenta. Ayan. At posibleng ito ay dahil po sa kakulangan ng development or updates mula sa project mismo o kaya ay dahil po sa hindi pa listed officially sa mga major exchanges. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, bilang mga Pinoy na madalas ay maagang sumali sa Pi Network noong mga araw na iniipon pa lang ang Pi sa pamamagitan po ng mobile mining, marami sa atin ang umaasa na balang araw ay magiging milyonaryo tayo kay Pi. Pero ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita na hindi pa ito mangyayari sa ngayon. Kung hawak mo po si Pi, importante na maging maingat sa mga desisyon natin. Huwag po tayo agad ma-hype or ma-dismaya. Bantayan po natin ang presyo. Tignan ang mga development mula sa team at huwag pong basta-basta magbenta kung malulugi ka, lalo kung hindi ka pa naglalabas ng kapital. Sa kabilang banda, kung plano mo pong bumili ng Pi sa market, kailangan mong araling mabuti ang timing at kondisyon ng market. Hindi ito tulad ng ibang tokens na listed na at may established liquidity. Tandaan, mataas pa rin po ang risk level ni Pi sa ngayon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Pi Network ay isa po sa mga pinakamatunog na crypto projects dito sa ating bansa or dito po sa Pilipinas. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi po sapat ang hype kung walang malinaw na direksyon or development mula sa team. Hindi na po sapat ang dami ng mga users kung walang sapat na liquidity, adoption at listing sa mga major exchanges. Ang decoupling naman po niya kay Bitcoin ay maaaring positibo kung si Pi ay meron po siyang sariling lakas. Pero sa kasalukuyang kalagayan nito, parang hindi pa handa si Pi na lumaban mag-isa sa market. Kaya yan, sa mga ka-crypto natin, ang pinaka-importanting payo po rito ay maging maingat, maging mapanuri at huwag pong puro tiwala lamang sa hype.
lagi nating tandaan ang crypto ay mabilis pong magbago. Kaya kailangan po natin na maging laging updated at meron po tayong strategy. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.